Napatingin na ba kayo sa pusa ninyo at napaisip, ang cute-cute mong tabatsoy, yung mga cute niyang tupi-tupi, yung malamyang niyang paglakad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng kaibig-ibig na hitsurang, yan ay nagtatago ang isang tahimik na mamamatay tao? Ngayon, pag-uusapan natin ang labis na katabaan ng pusa. At pangako ko, iba na ang tingin ninyo sa bawat extra serving ng pagkain at maiintindihan ninyo kung paano bigyan ng mahaba at malusog na buhay ang inyong alaga. Magpakatotoo tayo, ang mga alaga nating pusa ay nabubuhay sa paraiso kumpara sa kanilang mga ligaw na ninuno. Hindi na nila kailangan manghuli para lang makakain. Laging punong-puno ang kanilang bowl. At ang pinakamalaking adventure nila ay ang paglakad mula sa sofa papunta sa ref. Itong komportabling pamumuhay na ito ang siyang naging pangunahing ugat ng isang epidemya na hindi madalas nababanggit. Ang epidemya ng labis na katabaan ng pusa. Kaya, paano natin ito sisimulan? Alamin natin kung ano ba talaga ang tinutukoy nating obesity or labis na katabaan sa mga pusa. Marami ang nag-iisip na ito ay isang masayahin at busog lang na pusa. Ngunit iba ang pananaw ng mga veterinaryo dito. Mula sa medikal na pananaw, ang obesity ay isang seryosong karamdaman, isang kondisyon kung saan ang bigat ng hayop ay lumalagpas ng 20%, 9% o higit pa sa ideal nitong timbang. At kalimutan na po natin ang dahilan na malapad lang ang buto niya. Sa mga pusa tulad din sa mga tao, wala pong ganoon. Ito ay isa lamang maling paniniwala na humahad lang sa atin para makita ang tunay na problema. Isipin ninyo, kung ang ideal na timbang ng inyong pusa ay 5 kilo, 1 kilo lang na sobra at yun na ang 20%, 20% na yon. Para sa atin, parang maliit lang na bagay iyan. Ngunit para sa isang pusa, parang katumbas na iyon ng 10 hanggang 15, 10 kilo na sobrang timbang para sa isang tao. Kaya naman, hindi lang ang numero sa timbangan ang tinitingnan ng mga veterinaryo, kundi pati na rin ang pangkalahatang kondisyon ng katawan ng pusa. Ang problema, dahan-dahang lumalaki ang timbang, araw-araw, gramo sa gramo. Nakikita ninyo ang inyong pusa araw-araw, kaya nasasanay na lang kayo sa bago nitong mas bilugan na itsura. Habang nangyayari iyon, ang tahimik na mamamatay tao ay unti-unti nang ginagawa ang kanyang trabaho. Dahan-dahang sinisira ang kalusugan ng inyong alaga. Pero paano mo nga ba malalaman kung ang iyong fur baby ay nasobrahan na sa timbang? Mabuti na lang, hindi mo kailangang maging isang veterinaryo para malaman ito. Mayroong isang simple at napakabisang paraan na tinatawag na rib test. Subukan mo ito ngayon habang pinapanood mo ang video na ito. Dahan-dahan mong idaan ang iyong mga palad sa gilid ng katawan ng iyong pusa, sa bahagi ng dibdib. Sa perpektong kalagayan, madali mong dapat maramdaman ang mga buto-buto sa ilalim ng manipis na taba. Ang pakiramdam ay dapat halos katulad ng kapag idinaan mo ang iyong mga daliri sa likod ng iyong kamay. Nararamdaman ang mga buto, pero hindi ito matalim. Pero kung kailangan mong diin-diinan para lang maramdaman ang mga buto-buto, na parang sinusubukan mong haplusin ito sa ilalim ng makapal na unan, ito na ay isang senyales ng problema. At kung hindi mo talaga maramdaman ang mga buto-buto, ibig sabihin, malala na ang sitwasyon. May isa pang paraan, tingnan ang iyong pusa mula sa itaas habang nakatayo siya. Sa isang malusog na pusa, makikita mo ang malinaw na baywang sa likod ng mga buto-buto. Ang hugis nito ay parang hourglass. Pero kung ang katawan ng iyong alaga ay mas mukhang bilog o parang tinapay, ito ay malinaw na senyalis ng labis na timbang.
Ang simpleng pag-iinspeksyon na ito sa bahay ay ang iyong unang hakbang upang matukoy ang problema. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalaga. Bakit nga ba delikado ang sobrang timbang? Kadalasan, ang nakikita lang natin ay ang kanilang cute na kapunuan. Pero hindi natin lubos na naiintindihan kung gaano kabigat na pasanin ang dinadala ng katawan ng ating pusa. Para mas maintindihan ninyo, gumamit tayo ng simpleng paghahambing. Isipin ninyo, ang inyong pusa ay dapat lang na tumitimbang ng 4 na kilo. Pero umabot na sa 10 kilo ang timbang niya. Ang 1 kilong iyan ay katumbas na ng 25% ng kaniyang ideal na timbang. Ngayon, ilagay natin ito sa perspektibo ng tao. Kung ikaw ay tumitimbang ng 80 kilo, ang sitwasyong ito ay parang patuloy kang may dalang 20 kilong backpack buong araw, 24/7. Naiisip mo ba? Bububuhatin mo ba yan habang natutulog? Habang kumakain? Habang naglalakad lang papunta sa kabilang kwarto? Siyempre hindi. Pero ang pusa mo, napipilitang tiisin ito. Ang patuloy at nakakapagod na pasaning ito ay nagbibigay ng matinding presyon sa lahat ng sistema ng kanyang katawan. Walang pinipili. Bawat hakbang, bawat talon, maging bawat paghinga ay mas mabigat niyang ginagawa. Ito ay hindi lang simpleng numero sa timbangan. Ito ay isang tahimik na pagpapahirap para sa kaniyang mga kasukasuan, puso at baga. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga konkretong epekto nito. Isa sa pinakadelikado at sa kasamaang palad, karaniwan ng kinakaharap ay ang diabetes. Tama, hindi kayo nagkamali ng dinig. Ang mga pusa ay nagkakaroon din ng diabetes tulad ng sa tao. At ang sobrang timbang ang pangunahing dahilan o trigger para sa sakit na ito. Paano ito nangyayari? Napakasimple lang. Ang labis na taba ay hindi lang basta pabigat sa katawan. Ang mga fat cells ay aktibong gumagawa ng mga chemical na humahad lang sa katawan na gamitin ng wasto ang insulin. Ang insulin ang siyang susi na nagbubukas ng mga selyula upang makakuha ng enerhiya mula sa pagkain. Kapag nasira ang sistemang ito, naiipon ang asukal sa dugo at nalalason ang buong katawan. Sa praktikal na aspeto, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang inyong alaga ay malamang na mangangailangan ng pang-araw-araw at minsan pa nga ay 2 beses sa isang araw na iniksyon ng insulin habang buhay. Ito ay nangangahulugan ng mahigpit na schedule ng pagtuturok, patuloy na pagsubaybay sa blood sugar level, at regular at magastos na pagbisita sa veterinaryo. Ang masaya at walang problema sa nang buhay ng pusa ay magiging isang medikal na routine. At lahat ng ito, dahil lang sa sobrang timbang na sana ay napigilan. Pag-usapan naman natin ngayon ang bahagi ng katawan na literal na nagpapanatili sa iyong pusa upang makakilos ng maayos. Ang kanyang mga kasukasuan, likas na napakagrasyosa at maliksi ng mga pusa. Ang pagtalon sa matataas na aparador o ang mabilis na paghabol sa laruan ay posible dahil sa perpektong gumaganang sistema ng kanilang buto at kalamnan. Ngunit ang sobrang bigat ay walang awang sumisira sa likas na balanse at kagandahang ito. Bawat dagdag na gramo ay nagiging karagdagang bigat at puwersa sa cartilage, ang tissue na nagsisilbing amortizer o pad sa mga kasukasuan. Sa patuloy na presyon, unti-unting numinipis at nasisira ang cartilage na ito na humahantong sa pamamaga at matinding kirot. Ang karamdamang ito ay tinatawag na arthritis o osteoarthritis. Mapapansin mo na hindi na madaling tumatalo ng iyong pusa sa kanyang paboritong windowsill or bintana. Sa halip, mas pinipili niyang umakyat ng paunti-unti. Mas kaunti na siyang naglalaro at mas marami na siyang natutulog. Maaari rin siyang nakakaramdam ng kirot kahit sa simpleng pagbabalang ng hagdan. At ito ay hindi katamaran
o senyales ng pagtanda. Ito ay talamak na sakit na lumalason sa kanyang bawat araw. Ang mga sobrang kilo ay literal na ninanakaw ang kanyang kagalakan sa pagkilos. Ang puso at baga ang nagsisilbing makina ng ating katawan. At sa mga pusa, ang makinang ito ay labis na napapagod dahil sa sobrang timbang. Alamin natin kung paano ito nangyayari. Una, ang puso ay kailangang magtrabaho ng mas husto upang magbomba ng dugo sa lumaking katawan. Isipin mo, ang isang maliit na bomba na pinilit magserbisyo sa isang napakalaking bahay. Maaga o huli, ito ay magsisimulang magkaproblema. Ikalawa, ang taba ay hindi lang naiipon sa ilalim ng balat. Ito ay naiipon din sa loob, sa dibdib. Literal na sinisikip ang puso at baga. Dahil dito, pisikal na nahihirapan ang baga na ganap na lumuwag at makahinga ng buong buo. Bilang resulta, ang pusa ay hindi makahinga ng malalim at madali siyang hingalin kahit sa kaunting aktibidad. Maaari mong mapansin na pagkatapos ng maikling pagtakbo habol ang laruan, ang iyong alaga ay mabigat huminga, nakanganga, parang aso. Ito ay isang malaking babala. Ang labis na katabaan ay lumilikha ng isang mapanirang siklo. Nahihirapan ang pusa kumilos dahil sa hingal, kaya mas kaunti siyang kumilos. At dahil dito, mas lalo siyang tumataba. Kinakailangan putulin ang siklong ito bago pa mahuli ang lahat. Narinig nyo na ba ang tungkol sa isang nakakapanindig balahibong diagnosis na tinatawag na hepatic lipidosis o mas kilala bilang fatty liver syndrome? Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na kondisyon na direktang may kaugnayan sa sobrang timbang ng mga pusa. Nakakatakot pakinggan at may magandang dahilan kung bakit. Narito kung paano ito nangyayari. Ang isang pusang sanay sa regular at masaganang pagkain ay bigla na lang titigil sa pagkain ng walang malinaw na dahilan. Ang dahilan ay maaaring kung ano-ano, stress dahil sa paglipat, pagdating ng bagong alaga sa bahay, or simpleng sakit. Dahil sa kakulangan ng enerhiya mula sa labas, ang katawan ng pusa ay nagsisimulang baliin ng mabilis ang sarili nitong mga taba na nakaimbak. Ngunit ang atay ng pusa ay hindi kayang harapin ang ganitong kalaking dami ng taba. Literal itong mabara, hihinto sa pagganap ng mahahalagang tungkulin nito at unti-unting manghihina o titigil sa paggana. Ang mas nakakatakot pa, ang prosesong ito ay maaaring magsimula kung ang isang pusang sobrang timbang ay hindi kumain sa loob lamang ng 2 o 3 araw. Ang paggamot sa hepatic lipidosis ay napakahirap, magastos, at sa kasamaang palad, hindi laging nagtatagumpay. Ito ay parang isang ticking time bomb sa loob ng iyong alaga at anumang maliit na bagay ay maaaring maging mitsa nito. May isa pa ngang problema na madalas hindi napapansin ng maraming may-ari. Tila hindi ito kasing seryoso kumpara sa liver failure o diabetes, pero malaki ang epekto nito sa kalidad ng buhay ng pusa. Ito ay ang paglilinis sa sarili or sa mas siyentipikong tawag, grooming. Talagang napakamaingat sa kalinisan ng mga pusa. Para sa kanila, ang pagdila sa kanilang balahibo ay hindi lang tungkol sa kalinisan. Isa itong ritual na nakakatulong sa kanila para kumalma, alisin ang stress, at mapanatili ang kanilang balahibo at balat sa perpektong kondisyon. Pero kapag tumataba ang isang pusa, nawawalan ito ng kakayahang gumalaw ng malaya. Dahil sa laki ng tiyan at mga taba nito, hindi na nito kayang abutin ang maraming parte ng katawan, lalo na ang likod malapit sa buntot at ang bahaging nasa ilalim ng buntot. Bilang resulta, ang balahibo sa mga bahaging ito ay nagsasama-sama at nagiging matitigas na buhol. Sa ilalim ng mga buhol na ito, ang balat ay naiirita, namamaga,
at maaaring magkaroon ng dermatitis. Nagdudulot ito ng pangangati at matinding pagkahindi komportable. Ang alaga mong pusa na sa likas na katangian ay dapat sana ay malinis, ay napipilitang mamuhay na may marumi at buhol-buhol na balahibo dahil ang sarili nitong katawan ay naging kulungan para dito. Ngayon, basagin na natin ang isa sa pinakamapaminsala at pinakalaganap na maling paniniwala. Ang busog na pusa, masayang pusa. Akala natin kung laging puno ang mangkok ng pagkain at komportabling nakahiga ang pusa sa sopa, naabot na niya ang rurok ng kasiyahan ng pusa. Pero sa totoo lang, eksaktong kabaliktaran ang katotohanan. Ang sobrang katabaan ay kadalasang kaakibat ng kawalan ng sigla at maging depresyon. Naalala niyo ba ang pinag-usapan natin tungkol sa masasakit na kasukasuan at hirap sa paghinga? Nagiging pisikal na mahirap at masakit pa nga para sa kanila ang gumalaw. Ang saya ng paglalaro, ng paghabol sa sinag ng araw, ng paggalugad sa mga matataas na lugar, lahat ng ito ay nawawala. Ang buhay nito ay nauuwi na lang sa rutang sopa, mangkok, litter box. Ang pagkain ang nagiging tanging libangan nito, na lalo pang nagpapalala sa problema. Nakalubog ang pusa sa isang walang katapusang siklo. Kumakain siya dahil sa pagkabagot at kawalan ng kakayahang gumalaw, at ang labis na timbang nito ay lalo pa siyang ginagawang matamlay at hindi makakilos. Ang kaligayahan ng pusa ay hindi sa walang katapusang pagkain. Ito ay paggalaw, paglalaro, pagiging mausisa, at ang pagkakataong maging isang tunay na pusa. Pero ang sobrang katabaan ay inaagaw ang lahat ng ito mula sa kanya. Kung gayon, sino ba ang dapat sisihin sa lumalaganap na problemang ito? Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Sa halos lahat ng pagkakataon, tayo mismo, ang mga nagmamahal na may-ari, ang pangunahing dahilan. At ang una at pinakamalinaw na pagkakamali ay ang labis na pagpapakain. Kapag tinitingnan natin ang ating pusa, tila ba lagi itong gutom? Naglalambing ito sa ating paanan, malungkot, nangumingyaw sa harap ng walang lamang mangkok, at tinitingnan tayo ng malalaki at punong-puno ng kalungkutan na mga mata, at nalulusaw ang ating puso. Kaya dinadagdagan natin ng kaunting pakain, tapos idadagdag pa ulit. Sa pamamagitan ng pagkain natin ipinapakita ang ating pagmamahal at pag-aalaga. Kadalasang hindi na nalalaman ang tamang dami. Ang mga tagagawa ng pagkain para sa alagang hayop ay hindi lang basta-basta naglalagay ng pang-araw-araw na dami sa mga pakete. Ito ay resulta ng seryosong pag-aaral na inangkop para sa pangkaraniwang antas ng aktibidad ng isang alagang pusa. Ngunit madalas nating binabaliwala ang mga rekomendasyong ito at naglalagay tayo ng pakain sa tansya lang. At ang tantyang iyon na puno ng pagmamahal at awa ay halos laging mas sumusobra. Bawat labis na butil ng pagkain na ibinibigay natin ng may mabuting hangarin ay isa pang hakbang patungo sa karamdaman. Malaking malaki ang papel ng tinatawag na malayang pagpapakain o free feeding sa pagtaba ng ating mga alagang pusa. Ito yung kung saan palaging puno ang mangkok ng tuyong pagkain ng pusa, maghapon't magdamag, 24/7. Sa unang tingin, napakadali nito para sa atin at sa ating mga pusa. Makakakain sila kahit kailan nila gusto, paunti-unti, tulad ng ginagawa nila sa kalikasan. Pero doon mismo sa ideyang iyon nakatago ang bitag. Ang ating mga alagang pusa ay hindi nabubuhay sa gubat o ligaw na kalikasan. Hindi na nila kailangang manghuli ng pagkain o gumastos ng enerhiya. Ang kanilang pangunahing kaaway ay ang pagkabagot at kawalan ng magawa. At ano ang ginagawa ng pusa kapag nababagot? Tama, didiretso siya sa mangkok. Hindi dahil gutom siya, kundi para lang malibang. Ang pagnguya ng mga kibol ang nagiging tanging libangan niya.
Bilang resulta, mas marami siyang nakukonsumong kalori kaysa sa kailangan niya. Ang malayang access sa pagkain ay tuluyang sumisira sa natural na mekanismo ng gutom at busog. Para itong may palaging nakalagay na mangkok ng candy sa mesa natin. Kahit hindi tayo gutom, kusa pa ring aabot ang kamay natin para kumuha ng isa pang candy. Para sa mga pusa, ito ang direkta at pinakamaikling daan patungo sa obesity o labis na katabaan. Naaalala niyo pa ba ang eksenang ito? Nakaupo kayo sa hapagkainan, sarap sa kinakain nyo, tapos biglang susulpot siya. Ang pusa nyo, uupo siya sa tabi nyo, ididikit ang paa sa tuhod nyo, at ipapamalas ang kanyang trademark look, yung tingin ng pusa sa Shrek. At heto na, kusa ng hahawak ang kamay nyo para bigyan siya ng kapirasong keso, konting hotdog, o kung ano pa mang paborito nyo mula sa plato nyo. Pamilyar sa inyo yan, di ba? Malaking pagkakamali ang isipin na gutom ang pusa kapag nanlilimos ng pagkain. Sa karamihan ng pagkakataon, hindi dahil sa halos mamamatay na sa gutom, kaya nanghihingi ang pusa. Ginagawa niya yan sa ilang dahilan. Una, curious lang siya kung ano yung masarap na kinakain nyo. Pangalawa, isa na yan sa nakasanayan niyang paraan para makuha ang atensyon nyo. Pangatlo, likas na katusuhan lang yan ng pusa. Alam niya na sapat na ang kanyang malambing na tingin para makakuha ng treat. Kapag sumuko tayo sa ganyang manipulasyon, hindi lang labis at madalas na nakakapinsalang kalorya ang naibibigay natin sa pusa. Sa halip, pinapalakas pa natin ang kanyang masamang ugali. Natututo ang pusa na para makakuha ng treat at atensyon, kailangan ko lang manghingi. At ang masamang siklo na ito ay lalong nagiging mahirap putulin. Huwag nating kalimutan ang isang simple ngunit napakahalagang katotohanan. Ang mga treat o pampagana ay hindi pagmamahal. Ito ay parang isang calorie bomb na unti-unting sumisira sa kalusugan ng iyong alaga. Madalas hindi natin ito naiisip kapag binibigyan natin ang ating pusa ng mga espesyal na pad, stick, o kahit kaunting keso. Akala natin maliit na bagay lang ito. Pero tingnan natin ito sa usapin ng calories. Para sa isang pusang may bigat na 4 kilo, ang isang maliit na treat ay parang isang buong hamburger na kinain ng tao. Ikaw ba ay kakain ng isang hamburger araw-araw bukod pa sa regular mong pagkain? Siyempre ba hindi. Pero sa ating pusa, ganyan mismo ang ating ibinibigay. Isang labis na pagpapakain. Ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga ay hindi ang pagbibigay ng labis na pagkain. Ang pagmamahal ay ang iyong oras at atensyon. Ito ay ang paglalaro kasama sila gamit ang feather wand o anumang paborito nilang laruan. Ito ay ang pagkakamot sa likod ng kanilang tainga. Ito ay ang pagbibigay ng komportable at ligtas na kapaligiran. Ang mga bagay na ito ang tunay na nagpapasaya sa iyong pusa at hindi ang dagdag na piraso ng pagkain na maglalapit lang sa kanya sa sakit asa. Pero higit sa lahat, ang uri ng pagkain na ibinibigay mo sa iyong alaga ang pinakamahalaga. Hindi lahat ng pet food ay pari-pareho ang sustansya. Pumunta ka lang sa anumang supermarket at mapapansin mo ang mga estante na punong-puno ng makukulay na pakete ng murang pet food. Nakakaakit ang mga ito dahil sa mura nilang presyo, pero sa likod ng pagiging abot kaya, may malaking problema itong dala. Kadalasan, ang pangunahing sangkap ng mga ganitong klase ng pagkain ay mga butil o grains tulad ng mais, trigo at toyo. Ang mga pusa sa kanilang likas na katangian ay mga mandaragit. Ang kanilang sistema ng panunaw ay perpektong idinisenyo para tunawin ang protina mula sa hayop. Iyon ay karne. Ngunit pagdating sa maraming carbohydrates na sagana sa mga butil, nahihirapan ang kanilang katawan
na iproseso ang mga ito. Ang labis na carbohydrates ay napakabilis at epektibong nagiging taba na naiimbak sa kanilang katawan. Sa totoo lang, ang murang pet food ay parang fast food para sa mga pusa. Para na rin tayong kumakain ng tinapay at pasta araw-araw. Mukhang nakakabusog, pero wala namang sustansyang nakukuha at ang dagdag na timbang ay napakabilis lumabas sa ating katawan. Ang tamang pagpili ng pagkain na may mataas na porsyento ng karne bilang pangunahing sangkap ay kalahati na ng laban para sa kalusugan ng iyong pusa. At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang tungkol sa pamumuhay ng ating mga alaga. Aminin natin, ang modernong alagang pusa ay parang isang atleta, pero sa sopa lang. Ang mga ninuno nila sa ligaw ay halos buong araw gumagalaw, nangangaso, nagbabantay ng teritoryo, at umiiwas sa mga maninila. Nangangailangan ito ng napakalaking enerhiya. Pero ano ang ginagawa ng ating alaga? Natutulog ng 16 hanggang 18 oras sa isang araw. At sa mga panandali ang gising niya, ang mahahalagang lakad niya ay mula lang sa sopa patungong kainan, mula kainan patungong litter box at pabalik sa sopa. Ang pinakamabigat na pisikal na ehersisyo niya ay ang pag-uunat lang paggising o sandaling paghabol sa sinag ng araw. Kaya naman, nagkakaroon ng malaking kawalan ng balanse. Maraming calorie ang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng pagkain, pero halos wala namang nauubos. Ang anumang kalori na hindi nagamit para sa mga pangangailangan ng katawan ay automatikong itinatago bilang taba. Kung walang sapat na pisikal na aktibidad, kahit pa ang pinakamaganda at balansing pagkain, kung bibigyan ng lampas ng kaunti sa tamang dami, ay magiging sanhi ng pagtaas ng timbang. Nagtataka ba kayo minsan kung bakit parang palaging lumalapit sa food bowl ang pusa nyo? Gutom ba siya palagi? Ang totoo, kadalasan, kumakain lang ang mga pusa dahil sa pagkabagot. Isipin nyo ang isang araw niya. Umalis kayo para magtrabaho, tahimik sa bahay, walang nangyayari, walang bagong amoy, walang gumagalaw na bagay, at walang hamon sa kanyang instinct sa pangangaso. Kung walang sapat na pampasigla ang isang alaga, ang pagkain ang nagiging tanging libangan at paraan para malibang habang naghihintay. Ang pagpunta sa food bowl at pagnguya ng pagkain, kahit paano, ay may kaunting kapanapanabik sa kanyang nakababagot na buhay. Kaya naman, napakahalaga na pagyamanin ang kapaligiran ng inyong pusa. Ang vertical space, tulad ng iba't ibang istante, cat houses, at matataas na scratch posts, ay nagbibigay daan sa kanya na umakyat at makaramdam ng seguridad. Iba't ibang uri ng laruan na pwedeng habulin sa sahig at interactive food puzzles. Lahat ng ito ay nakakatulong para gumana ang kanyang utak at gumalaw ang kanyang katawan. At syempre, walang makakapalit sa atensyon at laro nyo kasama siya. Ang pusang nababagot ay direktang kandidato para sa panganib ng labis na katabaan, obesity. Kaya, naunawaan na natin ang problema. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano natin sisimulan ang pagpapabuti ng kalusugan ng ating alaga? Ang una, pinakamahalaga at kinakailangang hakbang ay ang pagbisita sa veterinaryo. Huwag na huwag ninyong subukang i-diet ang inyong pusa ng kayo lang. Bakit mahalaga ito? Una, kailangan nating tiyakin na ang labis na timbang ay hindi sintomas ng anumang sakit tulad ng hormonal imbalance. Magsasagawa ang veterinaryo ng pagsusuri at posibleng mag-utos ng mga test para malaman ang buong kalagayan ng kalusugan ng inyong pusa. Pangalawa, tanging ang veterinaryo lang ang makakapagtukoy ng tama sa antas ng labis na katabaan at makakapagkalkula ng ligtas na dami ng kalorya para sa pagpapapayat. Ang sobrang biglaang paghihigpit sa pagkain
ay nakakamatay sa mga pusa at maaaring magdulot ng hepatic lipidosis or fatty liver disease na nabanggit natin kanina. Pipili ang veterinaryo ng espesyal na diet food at gagawa ng plano sa pagpapapayat na magiging epektibo at higit sa lahat ligtas para sa iyong alaga. Ang pagpunta sa klinika ay hindi isang dagdag na gastos, kundi isang pamumuhunan para sa mahaba at malusog na buhay ng iyong pusa. Matapos mong makuha ang rekomendasyon mula sa veterinaryo, magsisimula na ang yugto ng masusing pagsubaybay. At ang pinakamahalagang panuntunan dito ay huwag na huwag kang magtantya-tantya. Sa mga susunod na buwan, ang iyong pinakamatalik na kaibigan ay ang measuring cup o ang kitchen scale. Kinakalkula na ng doktor ang eksaktong dami ng pagkain para sa isang araw na sinusukat sa gramo. Ang iyong tungkulin ay mahigpit itong sundin. Sukatin ang kinakailangang dami sa umaga at hatiin ito sa ilang maliliit na porsyon na ibibigay mo sa buong araw. Halimbawa, sa umaga, pagkatapos ng trabaho, at bago matulog. Ang pagpapakain ng paunti-unti at sa maraming beses ay nakakatulong na mapanatili ang pakiramdam ng kabusugan at nakakaiwas sa matinding gutom ng pusa. At syempre, ganap na iwasan ang pagbibigay ng pagkain mula sa mesa at bawasan ng husto ang dami ng treats. Kung nais mo pa ring palayawin ang iyong alaga, pumili ng low-calorie treats na inirerekomenda ng veterinaryo at siguraduhing ibawas ang kanilang calories mula sa kabuuang pang-araw-araw na rasyon. Ang pagiging disiplinado at tumpak ang susi sa matagumpay na pagpapapayat ng hindi nakakasama sa kalusugan ng iyong alaga. Para sa isang likas na mga ngaso, ang simpleng paglagay lang ng pagkain sa mangkok ay nakakainip at masyadong simple. Gawin nating isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ang bawat oras ng pagkain. Hindi lang ito makakatulong para pabagalin ang pagkain, kundi magbibigay din ng mahalagang ehersisyo sa isip at katawan ng pusa. Ano ang pwede mong gamitin? Maraming klase ng interactive feeders ang available. Pwede itong mga bola na may butas, kung saan lumalabas ang pagkain kapag iginulong-gulong ng pusa gamit ang kanyang paa. O kaya naman, mga espesyal na puzzle boards na may mga lagayan at takip, kung saan kailangan hulihin ng pusa ang pagkain. Maaari ka ring gumamit ng mga bagay na nasa paligid mo lang. Ikalat ang mga butil ng pagkain sa iba't ibang sulok ng bahay para mapilitan ng pusa na hanapin ang mga ito. Gamitin ang mga karton ng itlog, ilagay ang pagkain sa mga butas nito at mapipilitan ng iyong alaga na kuhain ito gamit ang kanyang paa sa halip na lunukin lang ng mabilisan. Ang ganitong paraan ay hindi lang nakakatulong laban sa pagtaba, kundi nagpapawi rin ng pagkabagot, ginagawang mas masaya at makabuluhan ang buhay ng pusa. At syempre, ang paggalaw ang buhay. Walang diyetang magiging ganap na epektibo kung hindi rin kasama ang regular na pisikal na aktibidad. Ang ating layunin ay gisingin ang likas na instinct ng pangangaso sa ating couch potato na pusa. Kalimutan na ang paniniwalang ang pusa ay maglalaro lang ng mag-isa. Ang pinakamagandang laruan para sa kanila ay yung kasama ka sa paglalaro. 15 hanggang 20 minuto lang ng aktibong paglalaro araw-araw na hinahati sa 2 o 3 sesyon ay kayang gumawa ng tunay na himala. Alamin kung ano ang talagang gusto ng iyong pusa. Para sa ilan, ito ay ang mailap na tuldok mula sa laser pointer. Para sa iba naman, ang feather wand na gumagaya sa paglipad ng ibon. Ang iba ay tuwang-tuwa sa mga kumakaluskos na bola o laruang daga. Ang mahalaga, laging tapusin ang laro sa pamamagitan ng paghuli ng biktima. Hayaan mong mahuli ng pusa ang laruan sa huli para maramdaman niya ang kasiyahan at tagumpay.
Ang regular na sesyon ng paglalaro ay hindi lang nagsusunog ng kalorya at nagpapalakas ng kalamnan, kundi lubos ding nagpapatibay ng inyong ugnayan sa iyong alaga, na ginagawa siyang mas masaya at mas may kumpiyansa sa sarili. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalaga at siguro nakakagulat na punto. Ang pinakamalaking panganib ng labis na katabaan sa mga pusa ay hindi diabetes o arthritis, kundi tayo mismo. Ang ating pagmamahal, ang ating kagustuhang bigyan sila ng sobra-sobra. Tayo, bilang mga may-ari, ang mismong lumilikha ng problema sa maling paniniwala na pinasasaya natin ang ating alaga. Ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw na ito ay ang malaman na ang mahigpit na dieta at pagtanggi sa labis na pagkain ay hindi kalupitan, kundi pinakamataas na pagpapakita ng pagmamalasakit. Intindihin na ang pusang humihingi ng pagkain ay maaaring naghahanap lang ng iyong atensyon, at ang pinakamagandang treat para sa kanya ay hindi ang matatamis o matatabang treat, kundi ang dito minutong paglalaro gamit ang laruan. Ito ang magbabago ng lahat. Sa madaling sabi, ang labis na katabaan sa mga pusa ay hindi isang cute na katangian, kundi isang seryosong sakit na nagpapaikli ng kanilang buhay at nagpapababa ng kalidad nito. Ngunit ang magandang balita ay ito ay lubos na nasa ating kontrol. Ang tamang nutrisyon, aktibong paglalaro, at ang iyong pag-aalaga ay kayang gawing malusog at masiglang alaga ang isang pusang chubby. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito. Malaki ang maitutulong nito sa paglago ng channel. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Paano ninyo kinokontrol ang timbang ng inyong alaga? Mayroon ba kayong sariling sikreto o marahil nakakatawang kwento tungkol sa dieta ng inyong pusa? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. Pag-usapan natin